Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-business namin minamahal. So, ayun mga ka-business, for today's vlog po, andito lang po muna kami sa bahay mga ka-business kasi, yun, dahil sa pagod po kami. Pagod, opo. Nagpahinga po muna sa pag-scout. Po muna, pero bukas, babawi po kami mga business. Opo. Magandang gabi po mga business nating minamahal. Kuya, sinsa na po, hindi ako nakasama sa mission ngayong araw na to sa may mahalagang pupuntahan nyo kasi talagang sobrang pagod, sakit ang katawan. So kung yung business yung ano lang kung anong kwento-kwentuhan lang mga business kasi yun nga. Alaksan? Pabili na rin ako ng dapat yung ano na yung natin na blog. Beef? Oh, beef. Lalagyan mo yung itlog? Hindi. Ay, lagay ko to. Lagay itlog. Pwede na yan. Lagyan mo ng itlog. Siya po mga business, nagluluto ako ng ano. Saglit ang anak kayo. Nag-alapas pa pa. Yun, nagluluto po kasi si Bite. Dito lang muna kami sa kwarto pa. Sunod lang diri pa. Ito. Ako na, baby. Ayun, mga kabisnes. Kasi na. Ayusin ko lang po ito, mga kabisnes. Ayusin ko lang po yung camera. So, yun nga mga kabisnes, medyo masama po pakiramdam ko ngayon dahil nga sa, ayun, kahapon po, nung, imbis pa uwi na kami, medyo, tawag ka papa. Excuse mo na ay, pasuyo ko palagay ng ano, matatamaan ka. Pasuyo ko palagay ng ano, tubig. Kailan mo muna yung hanggang Pasuyo ko sa akin, anak. Ito nak, oh, kay mama. Yes. Sensya po mga ka-business. Pasuyo ako, lagyan mo ng ano, yun nga mga ka-business. Pag uwi po kasi namin, umuulan. Hindi naman siya totaling malakas na ulan, pero nababasa, kasi nakakabasa po talaga siya. Ayun, siguro yung naging dahilan kaya, yung parang sumama pakiramdam ko. Ayan, ngayon may sinat-sinat po ako. Pero kaya naman mga ka-business. Pahinga lang talaga, nagpahinga lang po kami. Ayun, nay. Tandahan. Pasuyo ako naka, thank you. Ayun, nagpahinga muna mga ka-business. Kahit sabi ko nga kay Bay kanina. Kasi nag-aaya nga po sila mag-scout ulit kami. Tapos sila Intoy kasi naglaba. Si Bebuknoy ay, yun nga, pumunta dito kaninang umaga. Sabi ko, pabukas na lang tayo. Papahinga tayo ngayong araw kasi sunod-sunod naman tayo nag-scout. At saka, ayun nga, kasi mga ka-business, nakakapagod talaga. Totoo lang, nakakapagod po. Yung pag-i-scout. Hindi po madali mga ka-business, pero para sa ka-business official, para din, parang, pareho naman kaming mag-ano sa pag-i-scout namin mga ka-business kasi syempre may content kami, may content din si Kuya. Kasi kami talaga hindi kayang tumulong ng gaya ng pagtulong ng ka-business official. Kaya nga, ang ginagawa talaga namin is purely scouting sa ngayon mga ka-business. So, ayun. Update din muna tayo kay Kuy mga ka-business. Kuy, halika muna dito anak. Halika muna kay mama. Kasi may nabalitaan kasi akong sick. Kay Kuy mga ka-business. Dandan, matamaan ka. Ayan. Ibigay ka muna. Magandang gabi po mga ka-business. So, yan mga ka-business. Kuy kasi, ayun, may nabanggit kasi siya sa akin pag uwi niya, ang haba na ng buhok mo, anak. Pag uwi niya ngayong hapon, sabi niya sa akin, Mama, ayoko na po pumasok. Kasi syempre, bilang nanay nabigla ako. Bakit ba ayaw mo nang pumasok? May nagbubuli sa akin. Anong ginagawa? Pinapakailaman niya yung gamit ko. Tapos? Tsaka yung wala ako, inaano niya, tinatago niya ata yung gamit ko. Tapos? Tsaka ginagano niya ako. Sino ba yun? Si Cyrus. Ayun mga ka-business, nabanggit nga niya sa akin. Kasi nung nakaraan pang linggo, nagsumbong siya sa akin na yung binigay na ballpen ni Kia sa kanya ay sinira. Nung kaklase, ballpen ba ni Kia? Sa atin? Yung ballpen na dala niya.
Sinira ng kaklase niya. Pero para sa akin, wala lang naman yun kasi ballpen lang naman yun. Tapos ito nga, ngayon, pagdating niya, nagsumbong sa akin ayun nga, binubuli daw siya ng kaklase. Hindi ko alam mga ka-business kung magrarant na naman ba ako sa GC. Kasi nung nakaraan kasi na nagkasugat yung dito niya, nung umiinom, kasi nagsumbong sa akin na nung uminom siya ng tubig, ginano ng kaklase niya si JB naman, yung tumbler, pinakita niya sa akin yung sugat niya dito. Yun, nagrant ako sa GC, nagsabi ako na kung sino ba yung parents or nanay nitong si JB. Pasuyo naman po, mami, na pagsabihan yung anak nyo na wag naman sana yung pag may kaklase siyang umiinom or ito si Kuy Kuy umiinom is igaganon yung tumbler kasi masusugatan talaga eh. Umiyak pala to doon. Sabi ng nanay, nagsorry yung nanay sa akin. Sabi niya, sorry po mami, anak ko po si JB, ganyan, ganon. Napagsabihan ko na po, napagalitan ko na po sa ginawa niya. Tapos nag-reply din yung teacher, sabi ng teacher, napagalitan na daw, napagsabihan naman na daw niya yung bata. So ako, bilang nanay, sino ba naman ako para hindi mag-ano, di ba mga ka-business? So yun, no, sabi ko, okay, sana po, wag na lang po maulit, mami, sabi ko ganun. Okay naman. Tapos ito na naman ngayon, may sinumbong na naman siya last week. Pero hindi ako nag-rant patungkol dun kasi ballpen nga lang yun, gamit lang naman yun, napapalitan lang naman. Pero yun nga, yung ginagawa sa bata na yung gaganunin, ginaganon daw siya, tapos kinukuha yung mga gamit niya. Hindi ko alam. Kasi mga ka-business, nasa first grading na kasi sila. Kung ililipat ko naman ng ibang classroom, hindi ko alam kung papayag pa ba na mailipat. Akala ko kasi mapipigilan ng mga nanay or ng teacher yung ginagawa ng mga kaklase ni Kuy. Pero hindi kasi mga ka-business, grabe ang sakit ang ulo ko. Sorry po. Hindi mga ka-business, hindi pa rin napigilan. Kaya di ko alam kung ano magiging action ko kasi bata na mismo ang nagsabi ayaw niya nang pumasok. Ano po kaya magandang solusyon mga ka-business? Pero ano naman, I think next week yata ang distribution of cards nila. Tsaka pagka-distribution of cards, ibig sabihin may meeting yon. Siguro yun, kakausapin ko ulit. Pakuha ng bahaw pa. Kakausapin ko yung bahaw. Hilig po ako sa bahaw, mga kabisnes na kanin. Wala, pakiusapan mo na lang kung pakiusapan na ilipat na lang si Kuy Kuy. Gusto ko nga siyang ilipat ng section. Hindi ko lang sure pa kasi kung papayagan pa ba. Kasi nga, si Kuy Kuy kasi. Yung dati na lang, room ko, pwede yun. Hindi pwede si teacher, Hindi lang si teacher Adeline yun naman. Iba na yung teacher na nandoon. Oo, pero grade 1 pa rin yun. Hindi na yung grade 1, grade 2 na yun. Yung room nyo doon? Hindi ko alam mga ka-business kong. Saglit lang po. Pinalitan nga yung color. Hindi ko lang alam kung papayagan si Kuy Kuy na lipat ng Pero asikasuhin ko yan siguro pagka sa meeting. Kasi iaano ko din yung, ano ba tawag dun? Concern. Yun, concern ko sa mga mommies kasi syempre, hindi naman kasi kakayanin ng teacher na, at saka yung teacher din nila Kuy Kuy ngayon is maliit na babae. Hindi siguro kakayanin ng teacher yung, ewan ko ba't ganun yung ugali ng mga kaklase niya ngayon. Kasi last year kasi mga kabisnes, mababait yung classmate niya. Isa lang yung parang pasaway dun. Pero mabait yung kaklase niya, mabait yung teacher. As in, napapatahimik talaga sila nung teacher na yun. At saka, teacher po, excuse po. Yun nga. Ngayon, hindi ko maintindihan ba't ganyan. Ang daming bullies sa section nila. Lalo sumasakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung paano. Sana lang payagan mga ka-business. Ganda pa naman ngayon yung nila kasi yung itong taon na to, meron na silang kung sino yung gustong kumuha ng back account para sa bata. So bilang nanay, ayan, kinuhanan ko po si Kuy Kuy ng back account. Ito po. May sarili na po siyang back account si Kuy Kuy.
na every week pwedeng pwedeng pasukan ng pera. So, mas better to kasi mga ka-business, hindi mo to basta-basta mawi-withdraw. Pag i-withdraw to, kasama ang anak, nanay, yun. Maano lang ako kasi naanuhan ko na siya ng back account ko. Yun sana maganda. Kaso, yan nga namumblema ako mga ka-business sa grabe sakit ang ulo ko namumblema ako sa mga kaklase niya. Di ko alam kung paano pipitulin. Ano ba yun? Sisitel yung ganyong klaseng kasi mga bata kasi mga ka-business, wala naman ako karapatang pagalitan or paluin yung mga bata, yung mga gano'n na nambubuli. Nanay talaga, parents talaga ang kailangan magsabi, ang magdisiplina sa mga anak. Kasi pagka magulang, dapat ang unang magsipol dyan yung guro. Ayaw nga makinig pa sa guro. Ano nila sa mga magulang? Yun nga gagawin ko, yun yung kong concern. Pagka, kasi may meeting yan sila para distribution of card. Next week yata yun. 19 yata yun, distribution of card. So, kailangan ko talagang makausap talaga yung teacher at saka syempre yung mga parents kasi hindi talaga maganda yung ginagawa nila. Yun nga, gaya nung nakaraan din na yung ibang kaklase ni Kuy Kuy na dinala sa CR, pinagsusuntok ng mga kaklase. Ayokong umabot pa sa ganun mga ka-business na mangyari yun kay Kuy Kuy kasi siguro talaga pagka ganun, ewan ko na lang bilang nanay, bilang magulang, hindi ko alam kung anong magagawa ko dun sa bata pagka ganun kasi syempre anak mo yung nasaktan di ba? How much mo yung ginaganon, ganon, yung anak mo ng ibang bata. Although, siguro larong bata, away bata, hindi dapat hindi dapat makialam, pero pag yung katulad nung sa kaklase niyang sinuntok-suntok, ibang usapan naman yun mga ka-business, di ba? Pambubuli yun, pinagtutulungan sa loob ng CR, pinasok sa loob ng CR, tapos pinagtutulungan. Hindi ko kaya yun, nako. Makakapalo talaga siguro ako ng bata. Pagka ganun mga ka-business, kasi anak na yung pinag-uusapan dun Iyon mga ka-business, lang talaga ako. Hindi ko hindi ko alam kung anong hakbang gagawin ko. Pero isa lang ang nasa isip ko talaga. Iaakit ko yung concern ko na yan sa meeting nila. Ang hirap ngayon lang ako mga ka-business kasi yung mga kabataan dati, hindi naman ganyan Wala naman, hindi pa uso sa school yung bully-bully. Away bata, ganun. Pero yung bully na katulad nung pinapasok sa CR, pinagtutulungan. Diyos ko, sa pelikula ko lang napapanood yan Yung mga ganung bagay. Halika dito pa. Tapos ka na magluto? Hindi. Mahinig yung kasi. Ay, masakit ang katawan ko. Yun, pareho talaga kaming mga ka-business. Masama pakiramdam, pero yun, inom lang ng gamot. Gamot lang talaga pang. Parang ko inantok niya. Init. Nga. Kanina pa kasi ako nilalamig mga ka-business. Pinilit ko lang talaga bumangon kasi syempre kailangan kasi kasuhin si Kuy Kuy, papasok sa school. Tapos nag-church din po kami ni Bay, mga ka-business. Kailangan natin, mga business, kailangan natin unahin ang ating Panginoong Diyos. Kasi isang oras lang manghihiningi Hindi mo pa ba yun maibigay sa ating Panginoong Diyos na pagkatapos mo sa isang oras, sa'yo lahat na yan, ang buong araw na to mga business. At saka, sa dami ng pinagdadaanan namin ngayon mga ka-business, lalo na ng ka-business family namin, buong ka-business family, wala kaming ibang sasandalan kundi ang Panginoong Diyos mga ka-business. Dun sa mga nagsasabi na wag nang makisawsaw, wala naman po mga ka-business. Ang sa amin lang. Hindi naman po yun nakisawsaw mga business. Ang sa amin lang po kasi concerned din kami kasi magulang namin yun At saka masakit sa amin yun mga ka-business. Kasi kami ang mas higit na nakakakilala kasi sa ka-business family.
andun man kami sa ano mga kabisnes, may nasabi naman din talaga kami, inaamin naman namin yun kahit kila ate na may nasabi rin kami hindi maganda, pero mga kabisnes, ihingi na namin ng tawad din kila ate. At saka hindi na naman lang yun naulit mga kabisnes. Ang pinakaano lang namin ba yung bakit ganun na yung mga taong minahal. Alam nyo ba ito, off-cam. May kwento ko lang mga kabisnes, off-cam. Just lang po, ma'am. Okay na pa. Yun ay sa electric pan. Off-cam mga kabisnes nung birthday ni Kenzo. Umiiyak talaga si ate. Nasasaktan siya mga kabisnes. Hindi ko na lang mabanggitin kung kanino siya mas nasaktan. Naalala niya kasi nag-celebrate ng birthday yun doon sa kabisnes house. Hindi sukat akalain ni ate na magagawa nila yun kay kuya. Si kuya kasi once na nag-aalit, 1 oras, 2 oras lang yung nagagalit mga kabisnes. Tapos nun wala na. Sorry ka kay kuya. Sorry ka kay ate. Yayakapin ka lang nila. Hindi ba mataas ang pride ba? Yun. Nasasaktan kami hindi bilang tauhan kasi hindi kahit kailan hindi namin naramdaman yung sinasabi nung sa comment na ginagawa kami, minamanipulate kami. Hindi po, kahit kailan hindi kami minamanipulate nila kuya. Nung nagkaroon po ng sahod, ito po mga kabisnes, masabi ko lang, kwento ko. Nung nagkasahod na ang 3 kagwang, si Bay, si Intoy, si Kuya Buknoy, off kami yun, kinausap sila ni kuya. Kung gusto nyong umuwi at doon mag-vlog sa inyong mga kanya-kanya probinsya, walang problema sa akin. Magpaalam lang kayo ng maayos. Tatanggapin naman ni kuya yun kasi alam ko, may basbas ko na kayo. Yun mga kabisnes, may basbas ko na kayo. Pwede naman kami umuwi mga kabisnes, sa totoo lang, pwede kami doon mag-vlog. Anytime na namin, basta magpaalam lang kami, pero hindi namin ginawa mga kabisnes. Lalo na sa panahon ngayon na ang daming problema ng kabisnes family. Naglipa na yung mga taong hindi mo maintindihan kung bakit ganon yung ginagawa sa kabisnes family. Masakit ba? Masakit. Pero may awa naman Panginoong Diyos pa, sabi nyo nga, lalabas din ang totoo. Ito na lang ang iwan ko sa inyo mga kabisnes. Ito lang ang masasabi ko ba. 3 taon na si Bay sa kabisnes family. 2 taon na rin kami dito. Ako. Kaya naman namin umalis mga kabisnes. Pero bakit hindi namin iniiwan ang kabisnes family? Kung totoong masama yung pakikitungo nila sa amin, gaya ng binabanggit ng iba, di ba? Hindi man sa nakikisaw-saw, pero syempre part na din kami doon. Kasi pamilya kami mga kabisnes pamilya kami. Tsaka ito lang may iwan kong saying saglit ng mga kabisnes. Mga kabisnes, ito lang masasabi ko. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera. Pero pwede mong suklian ng respeto ang mga taong may magandang nagawa sa iyo. Yun lang ang tanging masasabi ko. Kasi hindi ko yan bigla na lang siyang nag-appear sa timeline ko ba. Sabi ko lang, relate yung quotes na yun dun sa sa mga taong ni kuya ngayon. Nagweda si Papang. Hindi, joke lang. Hindi, yun nga, relate lang ako ba. Totoo naman din kasi yun. Ang utang na loob naman talaga ay hindi mo mababayaran ng kahit gaano kalaking pera. Pero pwede mo yung suklian ng respeto. Yung mga taong nakatulong sa iyo, kaya nga ito ginagawa namin mga kabisnes. Respeto. Yung gusto mang wakwak sa amin na sponsor, kilala mo naman kung sino ka. Na gusto mo, ayaw mo tapos yun pala, nababasa ko siyang nagko-comment dun sa kabila. Na-shock ako, sabi ko, kaya pala ayaw niyang ipabanggit ko, nung nagpadala siya, ayaw niyang ipabanggit ko, or ayaw niyang sabihin ko na kaila ate at kuya na nagpadala siya. Na gusto niya magpaabot ng pagmamahal. Which is sabi ko, ay hindi po pwede yun. Kasi,
Ganyan, ganon. Yung history nga ng ka-business, di ba? Tapos, ang ginawa ko nun, kasi nagpadala siya, kahit sabi ko doon na lang kay ate, sa akin pa rin niya pinadala, pinakita ko kay ate yung resibo. Te, paano ba to? Wait lang pa, saglit na lang to. Te, paano ba to, te? Nagpadala si Gayang, sabi natin, tanggapin mo kasi na, andyan na yan, nagpadala na sa'yo. Tanggapin mo. Oh. Sinabi ko kay ate, ang ano pala doon, siguro yung taong yun pala, nagpapasalamat ako sa kanya kasi nagpaabot siya, pero hindi ko sukat akalain na supporter pala siya doon. Kasi lagi ko siyang babasa at puro pambabash ang lumalabas sa comment niya patungkol sa ka-business family. Masakit masakit yung ganon. Kasi siguro tinatry mo kung wakwakin pero hindi ka nagtagumpay. Wala eh. Andun yung respeto na namin sa ka-business family. Hindi na ko po kailan yan mawawala mga ka-business. So yun pala mga ka-business, kumakain na po ang aking Samahan mag-ama. po kami mga business. Kain tayo. Ito po yung ulam namin mga ka-business. No, wait lang. Toyo. Ito mga ka-business, ano to? Anong itawag dito pa? Yung... Chicken, corn chicken with egg. May itlog po yan. Corn chicken po yan. Tapos, noodles na may itlog. Yun. Tsaka tuyo. Tsaka tuyo, yung tuyo mga ka-business. Tsaka suka. Tsaka suka. Bayan niyo po kami mga business. Dito natin ilagay itong camera. Simpleng hapunan mga ka-business. Ayan. Sige pa. Ama, mga po, sa sampulan, kahit sa hirapan. Ganun din po aming buhat po mo. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Kain tayo mga ka-business. Saglit lang. Kain po mga ka-business. Warang tubig. Simpleng hapunan lang po ito mga ka-business. Pero mga ka-business, hindi ko po pa titigilan si Kumpyo sa pag-aaral ha. Ano mo? Mura ni Bahaw? Masarap po ito mga ka-business. Alam niyo mga ka-business, mas gusto ko talaga yung malamig na kanin kaysa sa mainit. Kasi hindi ako makakain pag mainit eh. Magyaya sa business natin. Mag-iyak ka anak. Akin na yan. Kain po mga ka-business. Akin na yan. Kain. Intindihan mo? Ikoy? Yes. Sarap. Simple na po ulam yung mga ka-business kasi hindi na po kami lumabas talaga na mag-ano. Stock ko naman po ito dun sa ano ko. Kasi nga masama mga pakiramdam namin mga ka-business eh. So, pabili nila pala ako kay Kuy nitong isa. Kasi wala na ako, hindi na po ako nag-i-stock ng noodles mga ka-business. Kaya nagpabili na ako kay Kuy ng Lucky Me. Pinidor. Di ba ako kumakain simula kaninang umaga, wala talaga akong gana. Pagdahan, tanghalian, hindi pa ako kumain. Ganon din si Bar. Squirtle lang kumain. Yan ang makapapakramdam. Sarap kuminom ng tubig. Ang dami pa lang nasiyahan sa atin sa ano pa, dun sa banding natin sa naasang kumakain. Ang saya ko dun mga ka-business, grabe. Hindi na po kami gumagamit ng service po ng mga business kasi Yung pamilya naman. mauubos naman din namin ito mga business. Tsaka sa mga Bisaya talaga. Wait lang. Hindi po kasi talaga uso ang serving spoon. Maliban na lang kung may birthday. Oo, pag may birthday yung kumakainan, ayun may serving spoon. Pero kung pag kayo lang pamilya kumakain, hindi talaga uso. Kanya na lang, no? Baka na uso sa mukha ng serving spoon. Ay. Pero kila Lola pa.
Yun, nasa serving spoon talaga. Kasi, Hindi kasi sa ano, sa nasanay. oo din. Kasi si Lola kasi, di ba nga, teacher. Principal. Si Tita Mabel. Kahit na pag kumakain kami tuwing ano, doon kila ano. Kasi di ba, kilala mo si Tito Imo? Maano yun, stricto. Tsaka yun kasi si Tito Ems, ano kasi yun? Pure Tagalog. Taga dito talaga siya sa ano naman siya pa? Lukban, Quezon. Ay, hindi, Tayabas pala, Tayabas, Quezon siya. Kaya yun yung nagano sa amin na kailangan talaga pag kumakain, serving spoon, pati isda na pinirito, naka-serving spoon, ganon. Ayaw niya yung kutsara mo yung ano, maati yun. Balikan po namin kayo mga business. Opa. Yes. Ate. Ito muna po pang oy. So yun mga kabisnes, pagpasensya nyo na po, ito lang po yung update. Update lang po muna kami ngayong araw kasi nga yan. Banggit naman na namin na hindi maganda yung pakiramdam namin ngayong mag-asawa. Pero okay lang po yan kasi bibira pa rin po. Ay, hindi bibira. Bira pa rin pala. Bira pa rin sa pag-scout ba? Bira banat pa rin sa pag-scout bukas mga kabisnes. Kaya abangan nyo rin po. Kung saan naman kami mapadpad bukas. Kaming mga kagwangs. Kaming mga kagwangs. Pala ako kagwangs. Asawa ng kagwangs. Ano ba yan? Basta yun, mga kabisnes. Tali ka na, Papa. Yun. Ay, ikaw na mag-awa ka. Yan. So po mga business, salamat po sa pagsama niyo po sa amin, no? Simpleng vlog na to ay. Tuloy-tuloy lang po tayo mga business at love lang. Iwasan na natin yung mga negatibong comment. Ano ko lang din pa akin na. Upo ka kaya muna dito. Yan. Last nyo na po maririnig na magko-comment ako patungkol dun sa mga issues about kila kuya, kila ate, yung issues about sa amin. Yun. Last na yun mga kabisnes, hindi na po kami magsalita. Wala na po kayo maririnig pa sa amin. Ipagpapasa Diyos po namin ng lahat mga kabisnes kasi alam namin ang Diyos ay kahit kailan hindi natutulog, lalo na sa mga anak niya. Alam ang nilalaman ng puso. Yun. God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Siyempre, unahin nating panoorin. Suportahan ang Kabisnes Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family. Siyempre, ang mga channel ng mga kapatid ko pong kagwang. Tsaka, siyempre, ang ating mga magigiting na reactors. Please support po ang ating Papa Sundot, Bong in TV, mga business po namin minamahal. Tsaka, siyempre mga kabisnes, ano rin po tayo mga kabisnes, nagpapasalamat kami unang-unang talaga sa Panginoong Diyos. Kanina talaga sa church as in, naiiyak ko na naman na sa Panginoon lahat ng kung ano yung dalahin, kung ano yung mga naging problema na sana matapos na sana. Basta, maging payapa na po. Payapa na po, opo. Yun lang po mga kabisnes. Yun yung lagi kong pinapanalangin sa Panginoong Diyos. Siyempre po, sa Kabisnes Family, pangalawa yun mga kabisnes, magpapasalamat talaga kami kila ate, kila kuya. Ate, kuya, dito lang po kami, hindi namin kayo iiwan gaya ng iba. Ang sa amin is kami, alam namin kung gaano nyo kami kamahal at saka kami ang mas higit na nakakakilala sa inyo. Kami talaga mga kabisnes. Siyempre po sa ating mga sponsors, subscribers, viewers, silent viewers, thank you so much po sa inyo sa walang sawa niyo po support at panonood ng aming mga videos. Sa pagtatapos niyo po at hindi pag-i-skip ng ads, sobrang laking tulong na po nun sa amin mga kabisnes naming minamahal. God bless po sa ating lahat mga business. Yeah. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat tayo mga business. Si Koy Koy po ay papasok pa rin po bukas. Update ko na lang po kayo kung papayagan ng teacher na mailipat siya ng ibang section. Sana payagan para matapos na rin yung pambubuli sa kanya kasi bilang nanay at tatay kami, bilang magulang ay nasasaktan po para sa aming anak. Yun lang po mga ka-business. God bless po ulit sa ating lahat.
Bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business, ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dean, Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dean, Steve,